Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Tunay po na mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Ano man po yung nagaganap sa ating buhay, mabuti pa rin ang Panginoon. Amen. Doon nga po sa release natin, may nag-comment sa akin, doon sa ating yung kasing isang pamagat ginawa ni Sister Julie doon, dapat tapat tayo sa Diyos. May nag-comment doon, akala ko Christian. Yung pala, nagpapanggap lang. Kine-question niya yung pagiging tapat daw. Bakit daw tayo magtatapat sa Diyos? No? Tapos, sinagot ko siya, pero nung bandang huli, sabi niya, bakit tayo mananalangin sa Diyos na hindi naman niya napapatunayan na nag-iingat siya? So, nung nalaman kong gano'n, nagsalita siyang gano'n, sinagot ko siya, ang laki ng problema mo sa Diyos, Brad. Laki ng problema mo. Pero kako, isa lang sa akin, kako, ingatan niya ako tindi, mananatili siyang Diyos na nag-iingat. Amen? Pagalingin niya tayo tindi, mananatili yung pagkilala natin na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen po ba? Amen. Tapos sabay anong ginawa ko? Blinak ko siya. Hindi naman siya makapag-comment doon. Naisip ko, baka mamaya makahawa pa to. Di po ba? Tinanggal ko na, mamaya malamang etiista. Hindi naniniwala sa Diyos. Nagpanggap na naniniwala sa Diyos kasi may Christian flag pa siya. Pero nung doon sa sinabi niya, ba't ka mananalangin sa isang Diyos na hindi nag-iingat? Naisip ko, hindi siya naniniwalang mayroon Diyos. Amen? So tayo na narito, naniniwala po ba tayo na mayroon Diyos? Sa panahon ng mga suliranin, kabigatan, kanino tayo pupunta, tatakbo? Sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ito po'y may pamagat na run to God o tumakbo tungo sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa iyo, Panginoon, kami nagpapailalim. Dalangin namin ang banal mong Espiritu ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Pakita mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang ako'y maging karapat-dapat sa iyong harapan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, sa mga salita mo. Sa iyo ang papuri, pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Run to God o tumakbo tungo sa Diyos. Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Ang buhay natin sa daigdig na ito ay puno ng pagdurusa. Isang katotohanan. Puno ng pagdurusa, lungkot, at pagluha. Alam nyo mga kapatid, wala tayo sa mundo ng pelikula na pwedeng piliin na purong masayang buhay lamang ang ipakita sa pelikula. Di po ba nangyayari yun? Pwede rin naman, puro kalungkutan ang ipakita. Wala rin tayo sa mundo ng pantasya. Wala tayo sa mundo ng pelikula, wala tayo sa mundo ng pantasya. Na parang laging masaya. No? Isang katotohanan, mga kapatid, na tayo ay nasa mundo na punong-puno ng hirap, lungkot, pagluha, pagdurusa, sakit. Sakit ng kalooban, sakit ng katawan. Sama ng loob. Amen? Nasa mundo tayo nito. Nandoon tayo. Pero isang katotohanan, sabi ko nga, sa kabila ng wala tayo sa mundo ng pelikula, sabi ko nga, isang katotohanan na hindi yan ang buhay, yung alin, yung puno tayo ng kagalakan. Hindi puro kagalakan ang mundong ito. Yan ang katotohanan. Tama po ba? Katotohanan ba yun? Na hindi masaya, hindi puro saya ang mundo natin. Hindi laging masaya ang ating buhay sa mundong ito. Ang buhay ay puno ng lungkot, takot, pagluha. Ang buhay ay puno ng suliranin. Nakalagay naman sa Bible yan. Puno tayo ng suliranin. Sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa,
madalas nating maramdaman, pagkabagabag, pagkalito. Di po ba? Pag nalaman mong meron kang sakit, maluba, nararamdaman mo? Natutuwa ka ba? Bagabag. Nababagabag tayo. No? Nalilito tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Yan ay katotohanan. Saan? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit, mga kapatid, ang Bible ay nagtuturo sa atin ng isa pang katotohanan. Na ano yun? Na pwede tayong tumakbo patungo sa Diyos sa panahon ng ating pagluha at pangangailangan. Hallelujah! Praise the Lord! May pagluha, may problema, may mga suliranin, pero mayroong katotohanan na ng buhay yon. Kasama na yon. Sabi ko nga, sana laging masaya na lang ang buhay. Di po ba? Sana lagi na lang tayo nasa resort. Sana lagi na lang tayo nagsiswimming. Di po ba? Kaya lang hindi yan ang katotohanan. Lungkot, pero sabi ko nga, mayroong isang katotohanan pa na itinuturo ang ating Panginoon, ang Biblia. Ano yun? Pwede tayong tumakbo papunta sa harapan ng Diyos. Sa panahon na tayo ay nababagabag, nalilito, lumuluha, nasasaktan, pwede tayong pumunta sa isang mahabaging trono ng Diyos. Hallelujah! Di po ba? Tapos na mensahe. Kasi yun na yun eh. Di po ba? Pwede tayong tumakbo sa isang Diyos na mahabagin. Sa mensaheng ito, ating talakayin ang kahalagahan ng pagtakbo, papunta o patungo sa Diyos at kung paano makatutulong sa atin upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos sa panahon ng pagdurusa at ng pagluha. Alam nyo, sa panahon ng pagluha, marami papalayo sa Diyos eh. Pero dito, talakayin natin kung paanong lalong mapapalapit yung ating mga buhay sa ating Panginoon dun sa panahon na tayo ay nasa panahon ng pagdurusa. Tinalakay natin noong nakaraan si Job, di po ba? Na natili siyang tapat. Pwede pala, sa kabila ng mga pagdurusa at pagkawala ng mga bagay na tangan-tangan natin, pwede pa rin naman palang mas lalong malalapit yung ating relasyon sa Diyos. Kasi sabi ko nga kanina, kapag may problema at suliranin, ang tao papalayo sa Diyos. Pero sinakikita rin naman ng Biblia, pwede pala na nawala yung lahat ng mga tinatangkilik, nawalan pa ng anak, nawalan pa ng tinatangkilik sa buhay si Job, pero nanatili siyang tapat at lalong umigting at lalong uminit yung kanyang relationship sa ating Panginoon. Pwede pala. Alam nyo, kapag mahal natin ng Diyos, pwede yun. Kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Amen? So ulit, sabi ko nga, nagtuturo ang Diyos, ang Biblia rin, ng na pwede tayong lumapit, saan? Sa trono ng mahabaging Diyos. Ngayon, ano ang kahalagahan ng pagtakbo? Hindi papalayo sa Diyos, kundi papalapit sa Diyos. No? Ano ang kahalagahan ng pagtakbo, papalapit sa mahabaging trono ng Diyos doon sa panahon na tayo ay lumuluha at nasasaktan at nagdurusa puno ng suliranin? Ano ang kahalagahan? Una, makakaranas tayo ng pagtanggap at pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ano daw mararanasan natin? Pagtanggap at pag-ibig ng Diyos. Di ba ang sarap noon? Doon sa panahon ng suliranin, sa panahon ng pagluha, panahon na tayo ay nasasaktan, pag tumakbo ka sa isang Diyos na nauunawaan yung ating kalagayan, sabi, makakaranas tayo ng pagtanggap at pag-ibig ng Diyos. At yun yung hinahanap ng marami. Sino dito ang gusto yung tanggap siya? Sino dito gusto yung iniibig siya? Di ba lahat tayo gusto natin yon? Mga kapatid, doon sa mahabaging trono ng Diyos, makakamtan natin ang pagtanggap ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Doon sa panahon na tayo ay bagsak na bagsak. Sa panahong minsan pa nga sa panahong tila wala kang kakampi. No? Wala kang kakampi, pero sabi, sa Diyos, pag tumakbo ka sa trono ng mahabaging Diyos, makakaranas ka ng pagtanggap at pag-ibig. Ang sabi ng Hebreo 4:16, ulitin natin, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Kapatid, pinamamadali tayo.
pinamamadali ka. Kapag mayroon kang suliranin, nasasaktan ka, lumuluha ka, pinamamadali ka. Kaya sabi doon, kaya't huwag tayong mag-aatubili. Huwag ka nang mag-isip pang pangalawa. Huwag kang mag-atubili. Na ano? Ang sabi, huwag kang mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ano makakamit mo doon? Ang sabi, dooy kakamtan natin ng habag. Habag, awa, kalinga, care. Nino? Ng Diyos. Amen? Di ba ang sarap? Na alam mo na pag nandun ka sa trono ng mahabaging Diyos, kakamtan mo, makakamit mo at mararamdaman mo yung alin, yung kalinga, habag ng isang Diyos, ng isang tatay sa langit. Alam mo, tanggap ka niya. Alam mo na nauunawaan ka. Di ba ang sarap noon? Alam niyo, pinakamasarap, yung tinalapitan mo, alam mo, tanggap ka. Nakaranas na ba kayo ng lilapitan ninyo tapos hindi ka pala tanggap? Di po ba? Pero sa Diyos, kapag nilapitan mo siya sa panahon ng suliranin mo, ng kabigatan mo, kapatid, sa panahong yan, hindi ka itataboy ng ating Panginoon, kundi tanggap ka ng ating Panginoon at ang maganda doon, ipararamdam sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Ang sarap-sarap umibig ng Diyos. Minsan hinahanap pa natin yung pagkalinga ng tao, tama rin naman, di po ba? Kaya lang ang pinakamasarap umibig, ang pinakamasarap kumalinga ay ang Diyos. Hallelujah! Yung nag-comment sa akin, problema na niya yun. Kung sa tingin niya, pinoproblema niya kasi, alam niyo kung ano pinoproblema niya? Yung bombahan sa Israel at sa ano? Yun ang pinoproblema niya. Hindi ko lang masabi. Meron ka bang kamag-anak doon o baka naman meron nga? Kaya lang walang napabalita na Pilipinong casualty, di po ba? Wala naman eh. Naisip ko pinoproblema. Gusto mo lang questionin ang Diyos. Ganito lang yung mga kapatid. Siya kung kini-question niya, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo, hindi natin kikwestyunin. Yung tunay na nagmamahal at may relasyon sa Diyos, hindi natin kikwestyunin ang ating Panginoon kung ano siya. Amen? Sabi, ba't daw tayo mananal? Bakit pa mag-aaral? Ba't pa daw itutuloy ang aralin? Patungkol sa isang Diyos na nag-iingat, samantalang hindi naman daw siya nag-iingat. Hello? Ang daming pagkakataon na iningatan tayo ng Diyos. Bakit? Mapagmahal siya. Mapagkalinga siya. Ngayon, oo, may mga panahon na tila parang hindi ka naingatan. Di po ba? Pero hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi nag-iingat at hindi umiibig at hindi ka pinoproteksyonan. Mapagmahal ang Diyos. Amen? Mapagmahal ang Diyos. Mga kapatid, ang sabi, sa panahon na ng pagluha natin at pigati, sinasabi at tinuturo sa atin na pumaroon tayo. Saan tayo pumaroon? Kapatid, saan ka pinapaparoon? Sabi, huwag kang mag-atubili. Saan ka pinaparoon? Saan tayo pinalalapit? Sa tao? Sa Diyos. Sa Diyos. Iba-iba suliranin natin. Kapag ang suliranin mo, mayroon kang sakit, huwag kang didepende sa tao lang. Kapatid, huwag kang didepende sa tao lang. Tingnan mo ang isang Diyos na gumagawa ng himala. Sa Kanya lumapit. Siya unahin mo. Kahit ang mundo, maraming sagot at pwedeng maging sagot ng iyong karamdaman. Unahin mo ang Diyos. Dahil nasa Kanya ang kapangyarihan, ang lahat ng kapangyarihan nasa Diyos. Kung mayroon kang karamdaman, lapit sa Diyos. Pag mayroong pagluha, kanino ka lalapit? Sa tao? Kapag iniwan ka ng minamahal mo, kanino ka lalapit? Sa tao? Iiwan ka rin yan. Amen? At sa tao, kapag sinabi mo ang isang lihim, magugulat ka, buong barangay alam na. Kasi tao. Tama?
Kami nga, may grupo kami. Grupo ng mga Marites. Pero joke lang yun. Pinangalan lang namin yung Marites. No? Pero hindi po kami mga Marites. Pero yung katotohanan, kapag merong mga suliranin na tinilapit mo sa tao, magugulat ka. Uy, huwag mo sasabihin na. Alam na ng buong barangay. Kapatid, tumakbo tayo sa mahabaging trono ng ating Panginoon Diyos. May suliranin ka, nasasaktan ka, takbo ka sa Diyos. Takbo sa Diyos. Huwag kang tumakbo, papalayo sa Diyos. Karaniwan kasi nagiging tugon ng tao kapag ka nakakaranas ng problema at suliranin, tumatakbo, papalayo sa Diyos. Hindi, tumakbo ka, papalapit sa Diyos. Amen? Ano gagawin natin? Tumakbo, papalapit sa Diyos. At doon daw kakamta natin ang habag at awa ng ating Panginoon. Bakit? Mahabagin siya. Sa trono ng mahabaging Diyos, dito ay dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos. Kapag naroon ka na sa trono ng mahabaging Diyos, may suliranin ka, nasasaktan ka, lumapit ka sa mahabaging trono ng Diyos, kapatid, mararamdaman mo at dadaloy kasi doon yung alin, yung pag-ibig ng Diyos. Di ba, ang sarap-sarap ng iniibig? Kapatid, nakaranas na po ba tayo ng inibig kayo? Wala po ba akong kausap? Inibig na po ba kayo? Di po ba? Ano ang pag umiibig, anong ginagawa sa inyo? Anong ginagawa sa atin kapag umiibig? Ang isang tao. Di ba nagbibigay? Ano nararanasan natin, nararamdaman natin kapag mayroong nagbigay sa atin dahil alam natin iniibig tayo? Di po ba't masaya? Masaya. Kasi alam mo, iniibig ka. Kapatid, eto, hindi tao umiibig sa atin. Ang Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Unconditional. Tanggap niya tayo. Kung sino ka, kung ano ka. Basta't lumapit ka sa trono ng mahabaging Diyos, tanggap ka ng ating Panginoon. Kakamtan mo ang biyaya ng Panginoon kapag ikaw ay lumalapit sa mahabaging trono ng Diyos. Huwag papalayo, kapatid. Papalapit dapat sa Panginoon. Doon daw ay dumadaloy ang alin? Ang pag-ibig. Tulong. Tulong. Di ba madalas tayo nangangailangan? Marami tayong pangangailangan. Kanino mo hihingi ng pangangailangan? Kanino ka hihingi ng mga pangangailangan mo? Sa Diyos. Kapag naroon ka na sa trono na mahabaging Diyos, yung pangangailangan mo, siyang magbibigay. Ano yung kanta? My God shall supply all my needs. Di po ba, mayroon pa ba tayong mga pangangailangan? Marami tayong pangangailangan. Ano yung kanta? My God shall supply all our needs. Siya. Sa Kanya manggagaling ang lahat ng ating pangangailangan, lahat ng tulong. Sa Diyos manggagaling. Kapatid, ang maganda dun, hindi nauubos ang tulong ng Diyos. Naranasan nyo na ba na tinulungan kayo ng Panginoon? Doon sa panahong walang-wala, tapos nanalangin kayo sa Panginoon, wala, hopeless, walang malalapitan, bigla andyan ang tulong ng ating Panginoon. Tinutugon yung ating mga panalangin. At doon natin nakikita na tunay nga ang Diyos na ito. Kapag nilapitan mo, hindi Kanya pahihindian. Alam nyo, kailan humihindi ang Diyos? Humihindi naman talaga ang Diyos eh. Kanino? Sino? Alam nyo kanino? Doon sa mga taong hindi siya kinikilala bilang Diyos. Anong sabi? Sa panahon na ikaw ay nagdurusa, lumapit ka sa mahabaging trono ng Diyos. Dapat malapit ka sa Diyos. Para kamtan mo yung alin? Pag-ibig, tulong. Paano mong makakamtan yung pag-ibig at tulong ng Diyos kung malayo ka sa Diyos? Nakukuha niyo po ako?
Hindi mo makakamtan, hindi mo mararanasan yung alin, yung tulong at pag-ibig ng Diyos kung malayo ka sa Kanya. Mararanasan at mararamdaman mo lang ang pag-ibig at kalinga ng Diyos kapag napakalapit mo sa ating Panginoon. Pag malayo ka, tinatawag ka ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos. Sali kayo, lumapit kayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong mga bigatin. Di po ba? Pag malayo, anong ginagawa ng Diyos? Tinatawag ka. Tinatawag niya ang tao, hali kayo, lumapit kayo sa akin. Paanyaya yun. Ano ang paanyaya ng Diyos? Sa mga taong malayo. Sa mga taong wala sa mahabaging trono ng Diyos at gusto ng kapahingahan. Nakikita ng Diyos, pagod na pagod ang tao. Sa totoo lang, nakikita po ng Diyos na pagod ang tao. Hirap na hirap ang tao. Lungkot na lungkot ang tao. Kaya ang Panginoon, dahil napakabuti niya, patuloy siyang nananawagan. Halika kayo, halika, lumapit kayo sa akin. Di ba sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayong lahat ng nabibigatan sa inyong mga pasanin. Sino dito may mga pasanin? Paanyaya ng Diyos, halika, lumapit ka sa akin. At ang maganda doon, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang sabi, kayo'y aking pagpapahingahin. Amen? Di ba, sarap-sarap mamahinga sa Diyos. Alam ninyo, sabi nga ng isang mangangaral, ang pinaka-safe na lugar, kahit nagdidigmaan, kahit nagkaagulo, kahit nagkaagera, kahit may lindol, kahit may bagyo, may baha, ang pinaka-safe na lugar ay yung nandoon ka sa alam mo na nandoon ka sa gitna ng kalooban ng ating Panginoon. Nandoon ka sa kamay na nag-iingat ng Diyos. Yun ang pinaka-safe na lugar. Bakit? Iniingatan ka ng Diyos. Kung nasa kamay ka ng mahabaging Diyos, di ba iingatan ka niya? Alangan mong pabayaan ka ng Panginoon. Kapatid, kapag nandoon ka sa Panginoon, mararanasan mo ang kalinga, pag-ibig ng Diyos. Oo, nandiyan pa ang suliranin, hindi mawawala, pero maganda doon, meron kang peace of mind. Payapa ang isip mo. Bahala ka. Bahala ang Panginoon dyan. Doon pinapractice tayo ng ating Panginoon na lubusan kang magtiwala sa Kanya. Amen? Ibigay mo sa Diyos. Kaya nga lahat ng bagay, sabi, ibigay daw natin. Ano sabi niyang, alok na naman ng Panginoon? Cast all your burden. Di po ba lahat ng inyong mga dalahin, bigay niyo sa akin, sabi ng Panginoon. Kanino pinibibigay? Sa Kanya. Lahat ng ating dalahin, ibigay natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa mahabaging trono ng Diyos. Kakamtan natin ang pag-ibig, tulong, habag, kapatawaran. Di ba yun ang pinakamasarap? Yung kapatawaran. Sino ang makapagbibigay ng kapatawaran ng ating mga kasalanan? Wala. Ang Diyos lang. Siya lang ang may karapatang magpatawad ng ating mga kasalanan. Tama po ba? Ang tao lahat nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kanino tayo makakatanggap ng kapatawaran? Sa Diyos. Ang sarap-sarap isipin na kahit parang ganito, sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang, pinatatawad tayo ng Panginoon kapag tayo lumapit sa mahabaging trono ng Panginoon. Amen? Daranasin daw natin yung kapatawaran, kaligtasan. At ano pa? Pinakamasarap kapag naroon ka sa mahabaging trono ng Diyos, binibigyan kanya ng spiritual na kapangyarihan. Sino dito gusto magkaroon ng spiritual na kapangyarihan? Amen. Amen. Di ba masarap yun? Meron kang kapangyarihang nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa sa pinakadakilang pagpapala
na makakamit natin sa trono ng mahabaging Diyos ay ang pagpapala ng kaligtasan na kaloob ni Kristo, na ngayon ay ang ating dakilang saserdote. Sino daw yung ating dakilang saserdote? Ay ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, ang dakilang saserdote na ito ay nagbubukas ng daan sa kanyang sariling presensya kung saan tayo laging makakasumpong ng tulong na ating kailangan. Kapatid, sino ang sagot sa ating mga pangangailangan? Sa panahon ng ating suliranin at pagluha, ang Diyos. Takbo. Wala kang ibang gagawin kundi tumakbo papalapit sa Diyos. Amen? At doon kakamtan mo ang pagtanggap, pagkalinga, pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Amen? Pangalawa, panghuli po ito, dalawa lang. Pangalawa, kakayahan at lakas. Kapag ikaw ay tumakbo sa mahabaging trono ng Diyos, sa panahon ng panghihina, ang sabi, kakamtan mo ang kakayahan at lakas. Sa panahon na tayo ay nanghihina at nanlulupaypay, napakahalaga ng pagtakbo patungo sa Diyos, sapagkat ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Kung tayo ay tatakbo sa trono ng mahabaging Diyos, nang may pagtitiwala, tayo ay bibigyan niya ng kakayahan at bagong lakas. Bagong lakas! Hallelujah! Kasi nanlulupaypay na tayo. Tayong mga mananampalataya, hindi tayo laging malakas. Nanlulupaypay tayo, napapagod tayo. Sino dito pagod na pagod? Amen. Ang dami nating kapaguran. Di po ba? Ang dami-dami nating kapaguran. Kaya lang mga kapatid, kapag ka napapagod ka na, hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Tumakbo ka papunta sa Diyos kasi pagod na pagod ka na. Ano yung sinabi kanina? Lahat kayong napapagod sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin. Pagpapahingayin ko kayo. Kaya lang ang tao ayaw lumapit sa Diyos sa kabila ng panawagan ng Diyos ng halika. Pagpapahingayin kita, ayaw ng tao. Hinahanap ng tao ang kapahingan sa ibang bagay, pero ang totoo, makakamit lang natin yung tunay na kapahingan sa presensya ng Diyos. Nanlulupaypay ka ba ngayon? Napapagod ka ba ngayon dahil sa mga suliranin? Ang dami-daming nagbibigay ng suliranin dito sa atin sa daigdig na ito. Tignan ninyo, kabi-kabi lang. Nung nakaraan lang, alos isang linggo, nagkaroon ng lamayan sa Caloocan Bethel. May namatay na member. At masakit sa amin yun. Kasi kasama namin naglilingkod sa Panginoon. Senior na. Tapat na naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pag nakabalita ka ng gano'n, masakit yun. Masakit yun. Meron akong kapamilya na may sakit. Nasa ospital. Kaya yung pinsang ko na dumadalo dito, hindi muna dumadalo dahil sabi ko, doon ka muna. Mag-online ka katabi ni mama mo. May sakit yung tiyahin ko. May sakit. Pag ganun, hindi ba nakakapagod yun? Sabi nga nung pinsang ko, Kuya, pag umuwi ako ng bahay, uupo ako, dun lang ako iiyak. Dun lang ako iiyak. Kita nyo ang katotohanan. Ano daw? Kapag naroon daw siya sa harap ng kanyang mami, malakas siya. Pero kapag umuwi na siya ng bahay, dun siya iiyak. Dun siya luluha. Kasi nakikita niya siyempre yung pain ng mami niya. Kita nyo? Ang dami bang kapaguran dito sa daigdig na ito? Di ba ang hirap-hirap na nakikita mo na may sakit yung iyong mahal sa buhay? Ang hirap noon, torture yun. Gusto mo gumaling na siya. Panginoon, gumaling na po sana siya. Gusto natin makita na bumalik yung dati niyang sigla, na naglalakad, naglalaba. Di po ba, kausap natin, malakas ang boses, kumakain. Gusto natin yun. Kaya lang paano kapag nakikita mo na hindi na gano'n, nangihina na.
Kapatid, masakit rin sa atin. Tayo na nakakita at nakakapagod. Alin ang nakakapagod? Yung binabantayan? Hindi. Torture sa isip natin. Bakit gusto kasi natin gumaling na siya? Amen? Gusto natin gumaling na siya. Paano kung, kagaya nung member namin sa Caloocan Bethel, yung asawang lalaki dinala sa ospital, tapos yung babae ang namatay. Ang hirap. Ang hirap. Di po ba ang hirap nun? Sabi ko, Lord, totoo, ang mundong ito punong-puno ng kapaguran. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa dibdib. Kaya lang, sabi ko nga, yung mga kapaguran ito, nakapangihina sa atin. Di ba nakakahina? Mga kapatid, nakakahina ba? Yun ang realidad ng buhay. Katotohanan yon. Hindi ka lalakas. Nangihina ka. Sa panahon ng panghihina, anong tugon? Anong tugon? Ang Diyos. Ang Diyos. Lapit ka sa mahabaging trono ng Diyos. Sa panahon na nasasaktan ka, sa panahon na may karamdaman, lapit ka sa mahabaging trono ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah 40, alam na ng ilan to, ito pinakamagandang ginagawa ng Panginoon kapag tayo lumapit sa mahabaging trono ng Diyos. Yung mahina, pinalalakas ng Panginoon. Gusto ba nating malakas tayo o mahina? Pinalalakas. Ang sabi ng Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, ang sabi doon, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Hallelujah! Kanino mo matatagpuan yung panibagong sigla? Ibig sabihin ng bago, hindi luma. Kasi yung luma, pagod. Bago. Lahat ng nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Buti na lang mayroon tayong Diyos na ganon. Yung kanyang katangian, kapag ka nanghihina ka, lumapit ka sa Kanya, bagong sigla. Bagong lakas yung ibibigay ng Panginoon, kapatid. Praise the Lord. Yan ang katangian ng Diyos na kinilala mo. Kinikilala mo ba siya bilang Diyos mo? Sa panahon ng panghihina, panibagong sigla ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Di ba ang sarap? Mayroon tayong Diyos na tulad niya. Kanino ka patatakbo? Sa tao? Kapatid, tumakbo ka sa Diyos para makakuha ka ng panibagong sigla't lakas. Sa panahong nanghihina, sa panahon ng may bagyo, andun ipiraranas sa iyo ng Panginoon yung lakas. Sa panahong nasasaktan ka, doon ipararanas ng Diyos sa iyo yung lakas. Sigla. Bakit? Kasi una, nagmamahal siya. Ayaw niyang nakikita na gano'n ang kalagayan mo. Kapag lumapit ka sa Kanya, hindi kaya maramdaman ng Diyos yung awa? Pagod na ang anak ko. Lagi siyang nasasaktan. Hindi kaya pahirin ng Diyos ang ating mga luha? Kapatid, hindi kaya pahirin ng Diyos ang ating mga luha? Nang magkasakit ako, pagod na pagod ako, araw-araw. Wala akong inaasam kundi mawala yung bukol ko. Pagod na pagod ako. Hindi ako makausap ng matino. Pagod na pagod ako. Gusto ko lang, Lord, gusto ko lang gumaling. Gusto ko lang gumaling. Kapatid, noon, umaasa ako sa bawat gamot na nakikita ko na ina-advertise sa FB. Bili ako ng bili. Nauubos ang pera ko, kabibili.
naisip ko, niloloko lang nila ako. Hindi naman nawawala. Nanalangin ako sa Diyos. Panginoon, niloloko lang ako ng mga nag-a-advertise na ito na sila'y makapag-aalis ng bukol. Niloloko lang nila ako. Buy one, take one pa. Oo nga, naisip ko, meron bang gamot na buy one, take one? Wala. Di po ba? Nanalangin ako, Panginoon, i-guide mo ako. Dahil ang Diyos mahabagin, i-guide ka niya. I-guide ka niya. Alam nyo, gagamitin din niya eh. Tao, doktor, gagamitin niya. No? Gamot, gagamitin rin ng Panginoon. Pero kayang-kaya ng Panginoon tanggalin. Instant, tanggalin, kaya ng Panginoon kapag niloob ng Panginoon. Kapag kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ko, Panginoon, pagod na po ako. Pagod na po ako. Pero nung itinuro ng Panginoon, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Kanino ka pupunta? At sinabayan ng pananampalataya at pananalangin. Kapatid, unti-unti na wala yung bukol na yun na napakalaki sa leeg ko. Di po ba? Tapos kakaibang joy yung naranasan ko. Na nung ko lang uli naramdaman. Kasi pagod na pagod ako. Kaiisip, paano gagaling? Kapatid, ang kagalingan kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Wala sa ating mga kamay ang kagalingan ng ating mga karamdaman. Ang kagalingan ng ating mga karamdaman, makakamit lang natin sa Diyos na mahabagin. Ngayon, kung siya kanya pala ang tugon, siya pala ang sagot, kanino ka patatakbo? Eh di sa Diyos. Amen? Takbo. Takbo ka papalapit sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Diyos. Lalo kang lumapit sa Diyos. Umasa tayo sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Magtiwala tayo ng lubusan sa ating mga buhay. Ito'y kinapapalooban ng pagtanaw. Pagtanaw sa Kanya bilang pinagmumulan ng tulong at biyaya sa oras ng pangangailangan. Tanawin mo ang Diyos na siya lang ang pagmumula ng alin? Ng katugunan, ng biyaya. Siya lang, wala nang iba. Siya lang. Kapatid, kapag nakita ng Diyos na lahat ng pagtitiwala mo nasa Kanya lang, gagawa ang Diyos. Amen? Naniniwala kayo, gagawa ang Diyos? Gagawa ang Diyos kasi punong-puno ka ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag kang magdududa. Minsan may lumapit sa Panginoon. Kasi anak niya, nahihirapan daw at nahihirapan ng lubha. Sabi, laging pinahihirapan. Sabi, Panginoon, kung may magagawa ka. Ang sabi ng Panginoon, kung may magagawa. Nakita niyo yun? Ayaw ng Panginoon yung salitang kung. Sabi ng nung tatay, Panginoon, kung may magagawa ka, dinala ko na sa mga alagad mo. Wala silang nagawa. Panginoon, kung may magagawa ka. Ang sabi ng Panginoon, kung may magagawa. Ibig sabihin nun, lahat ng pagtitiwala, ibigay mo. Lahat. Kasi may magagawa ang Diyos. Siya lang ang may magagawa. Ayaw ng Diyos na makikitaan tayo ng pagdududa. Gusto ng Panginoon punong-puno ng tiwala. Paglalagak ng buhay sa Kanya. Sa Kanya lang tayo magtitiwala. Liban sa Kanya, wala nang iba. Amen? Kapatid, huwag kayong magtiwala sa mga anting-anting nyo. Sino pa dito may mga anting-anting? Kayo magtiwala dyan. Lahat ng pinagtitiwalaan ng tao na tangan-tangan niya, huwag kang magtiwala dyan. Magtiwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Panampalatayaan mo siya. Dahil siya ang makapangyarihan Diyos, hindi nakikita, ngunit napakamakapangyarihan. Kumikilos, gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang Diyos. Huwag kang magtiwala sa mga bagay na nakikita mo lang kasi ang tao gusto nakikita eh. Hindi, magtiwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita dahil siya ay Diyos na Espiritu. Hallelujah! Magtiwala tayo sa Panginoon at makita nyo, kakamta natin ang biyaya at habag ng Panginoon. Takbo! Saan? Patungo sa presensya ng Panginoon. Kapag nanlulupaypay, takbo! Sa presensya ng Panginoon.
Pagkatapos mong umiyak, lahat ng problema mo, inilagak mo na sa Panginoon. Alam naman niya yan. Kapatid, ang sabi doon, panibagong sigla. Sila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Hallelujah! Gusto ba natin na tayong mga mananampalataya tulad ng pakpak ng isang agila? Tinalakay na natin dito to, ilang beses na. Ang agila kapag may bagyo, gustong-gusto niya. O dito, sinong gustong-gusto ng bagyo ng buhay? Tingnan niyo ang katangian ng agila. Gustong-gusto niya kapag may bagyo. Tayo, gusto ba nating may bagyo ng buhay? Suliranin? Ayaw natin yon. Pero ang agila, tingnan ninyo, bakit agila ginamit? Ba't agila ginamit na Isaiah ng Panginoon? No? Sinabi kay Isaiah, sila matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sabi ko nga kanina, gustong-gusto ng agila kapag may bagyo. Kapag may bagyo, sinasalubong ng agila yung lakas ng hangin. Bakit? Yung lakas ng hangin ng bagyo ang nagpapatibay ng kanyang pakpak. At hindi lang natatapos doon na sinasalubong niya yung lakas ng hangin ng bagyo. Ano pa? Nilalagpasan niya ang bagyo. Sa ibabaw ng bagyo, nilalampasan ng agila. Kapatid, ang nagtitiwala kay Yahweh, matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila, yung bagyo ng buhay, kayang-kaya mong salubungin. Nilalagpasan mo pa. Dahil ba sa'yo? Hindi. Dahil nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil pinalalakas ka ng Panginoon. Sa panahon ng ating kahinaan, palalakasin tayo ng ating Panginoon. Sino dito gusto palakasin ng Panginoon? Amen. Takbo. Takbo saan? Sa ating Panginoon. Yaong mga tumatakbo nang may pagtitiwala sa Panginoon ay pinangakuan ng Diyos ng kalakasan na magpapasigla sa kanila sa gitna ng pagod at panghihina. Pagod ng pagdurusa, pagod ng pagsubok. Ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. Anong sabi? Siya ang nagbibigay ng lakas sa mahina. At sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Mga kapatid, sino dito ang nangihina at ibig niya ng kalakasan ng Panginoon? Punong-puno tayo ng panghihina. Aminin natin sa Diyos. Aminin natin sa Diyos. Nangihina ako, Panginoon. Pagod na po ako, Panginoon. Pisang kasi, parang ayaw pa nating aminin kay Lord. Sabihin mo kay Lord, alam naman niya. Sabihin mo, Panginoon, napapagod na po ako. Pagpahingahin mo po ako sa kamay mo. Pagpahingahin mo ko. Alam niyo, ang Panginoon, mga kapatid, tayo ay mga taong mahihina at napapagod sa dami ng mga suliranin at pagsubok sa buhay. Konklusyon na po ito. Ngunit, tandaan natin mga kapatid, andyan ng Diyos na pwede nating lapitan at sa Kanya tayo makakatagpo ng kalakasan. Pag-ibig at pagtanggap. Unawa niya tayo, kapatid. Unawa tayo ng ating Panginoon. Unawa ka ba ng Panginoon, kapatid? Nangihina ka ba ngayon? Tara na. Sa trono ng mahabaging Diyos. Takbo, kapatid. Takbo. Sino nangihina ngayon? Sino? Mga kapatid, nangihina po ba tayo o lahat tayo malalakas? May mga suliranin ba tayo? Tayo po'y tumayo. Tayo po tayo. Sabi doon, takbo tayo sa mahabaging trono ng Diyos. Kapatid, gusto lang ng Panginoon, aminin mo sa Kanya. Aminin mo sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, pagod na ako eh. Alam niyo ba, minsan yung bang, Lord, wala naman ako magagawa eh.
Lord, wala namang magagawa ang mundo eh. Pag may sakit tayo, Lord, wala namang magagawa ang doktor eh. Ang mga gamot, wala namang magagawa. Pero ikaw, may magagawa ka. Ano yung sabi ng tatay kanina? Dinala ko na sa mga alagad mo. Wala silang nagawa. Di ba? Minsan nagdadala tayo eh. Dinadala natin yung ating mga bigat na alam natin ito yung magiging katugunan. Pero wala silang nagawa. Sabi ng tatay, Panginoon, kung may magagawa ka, sabi ng Panginoon, kung may magagawa. Kapatid, ngayon, tinatanong ka ng Panginoon, kung may magagawa o may magagawa ang Diyos. Dapat alam natin, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Nakakapagod ang kasalanan. Nakakapagod ang mga suliranin. Ang sakit, nakakapagod. Lahat yan ilagay natin sa mahabaging trono ng ating Panginoon. At dooy kakamta natin ang biyaya, habag, pag-ibig ng ating Panginoon.